Marahil iniisip mo ngayon, marami ka pang oras. Bukas mo na gagawin. Bukas ka na magsisimula. Pero paano kung dumating ang araw na wala ng bukas para sa'yo? Ito ang kwento ni Mario. Isang batang natutong pahalagahan ng oras, pero halos huli na ang lahat bago niya ito maunawaan. Sa isang maliit na baryo sa Samar, nakatira si Mario. Simpleng binatilyo lang siya, pero punang pangarap. Lagi niyang iniisip, balang araw, yayaman din ako. Magkakaroon ako ng malaking bahay at kotse. Maglalakbay ako sa ibang bansa. Ngunit may isang problema, hindi niya pinahahalagahan ang oras. Lagi niyang sinasabi, bukas na lang. Marami pa akong panahon. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay isang masipag na magsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na siya. At palagi niyang paalala kay Mario. Anak, tandaan mo. Ang oras ay buhay. Kapag sinayang mo ang oras, sinasayang mo rin ang buhay. Ngunit tatawa lang si Mario, sabay balik sa higaan. Para sa kanya, ang buhay ay laro at ang oras ay walang katapusan. Mas gusto niyang tambay kasama ang mga kaibigan sa ilalim ng punong balete. Doon sila nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nangangarap ng magandang kinabukasan. Ngunit habang ang kanyang mga libro ay natatakpan na ng alikabok, ang kanyang oras naman ay unti-unting nauubos. Hanggang isang araw, biglang bumagsak ang mundo ni Mario. Ang dating malakas at masiglang si Mang Tomas ay biglang nagkasakit. Hindi na niya kayang magbukid. Sabi ng doktor, may sakit siya sa puso. Kailangan niya ng gamot at pahinga. Kung hindi, lalala ang kanyang kalagayan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mario ang takot sa mga mata ng kanyang ama. At bigla, ang lahat ng bigat ay bumagsak sa kanyang balikat. Isang gabi, nakaupo si Mario sa tabi ng kama ng ama. Habang tumutulo ang kanyang luha, mahina ngunit malinaw ang sinabi ni Mang Tomas. Anak, lagi kitang pinapaalalahanan na ang oras ay mahalaga. Noon na sa iyo ang oras, pero pinabayaan mo. Ngayon, gusto mong magsimula. Pero nauna nang tumakbo ang oras sa iyo. Parang kutsilyong tumagos ang bawat salita sa puso ni Mario. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa maliit na simbahan ng baryo. Doon siya tahimik na naupo. Pinagmamasdan niya ang paligid, ang araw ay sumisikat at lumulubog, ang ibon ay lumilipad, ang mga tao'y abala sa trabaho. At ang orasan. Walang tigil sa pagtiktak. Doon niya napagtanto, ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. Mula sa araw na yon, nagbago si Mario. Gumising siya ng maaga, pumalit sa ama sa bukid. Sa gabi, nag-aaral siya gamit ang lampara. Natuto siya hindi lang mula sa aklat, kundi sa mga matatandang magsasaka. Hindi na siya nanaginip lang. Ginawa na niya. Hindi na niya sinayang ang bawat minuto. Lumipas ang mga buwan. Lalong lumakas si Mario. Nakapag-ipon siya at unti-unti niyang nabili ang mga gamot ng ama. Bumuti ang lagay ni Mang Tomas at nang muli niya itong makitang nakangiti, nagkaroon ng panibagong lakas si Mario. Makalipas ang ilang taon, natapos ni Mario ang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning. Naging isang eksperto siya sa agrikultura. Nagtayo siya ng maliit na negosyo ng organic fertilizer. Tinulungan niya ang ibang magsasaka sa kanilang baryo na magtanim ng mas maayos. At dahil dito, nakilala ang kanilang baryo sa buong rehiyon. Isang araw, may batang lumapit sa kanya. Kuya Mario, ano po ang sikreto ng inyong tagumpay? Umiti siya at sinabing, oras. Minsan, sinayang ko ito at halos lahat ay nawala. Pero nang matutunan kong pahalagahan ito, ibinalik nito ang lahat. At higit pa. Kinagabihan, muling naupo si Mario sa tabi ng kanyang ama. Ngayon, matanda na si Mang Tomas ngunit malusog at masaya. Mahina pero puno ng pagmamalaki ang tinig niya. Anak, natutunan mo na. Ikaw na ang lalaking inaasam kong maging. Hawak ang kamay ng ama, napaluha si Mario. Naaksaya ko ang oras minsan, ama. Pero hinding-hindi na mauulit iyon. Ang kwento ni Mario ay kwento rin ng marami sa atin. Madalas iniisip natin, marami pa akong oras. Pero habang tayo'y nag-aaksaya sa walang saysay, tuloy-tuloy ang pagtakbo ng oras at hindi na ito kailanman babalik. Tandaan, kung sinasayang mo ang oras, sinasayang mo ang buhay. Pero kung marunong kang gumamit nito, ibabalik nito ang halaga sa iyo ng higit pa.
Ang tanong ngayon ay ito. Habang tumatakbo ang oras, ano ang gagawin mo sa natitirang panahon mo?